Title niya, I'm free. Wala akong 20 tsaka 12 na yun. Honestly, di ko mahirap isipan kasi yung ano eh. Yung dadalhin ko, topic ko. At ito ay na-prepare ko lang for 20 minutes kasi nga di ko alam kung gano'ng katagal ang child education. So anyway, tayo po ay makikinabang ngayon at di ko po alam kung ang inyong visitation din sa mga may zone, di ba may nakasign sa atin? Kasi po kami every Sabbath evening ng Zone 8. Ang iba yata tuwing linggo. Hindi ko po alam. So ngayon po, I'm free. Yan. Bakit kaya I'm free? Ha? Ano ba yung sinelebrate ng buong Pilipinas ngayong June? Ha? Independence Day, di ba? So tayo ay holiday nun. Ay, wala yung ano yan. Nandyan. Wala yung ano. Nandyan sa loob niyan. Kunin mo yung sa gitna. Gitna, yan. Itong presenter natin, ito ay donated down through the efforts of Brothers Sam. Yan tayo bumili. Kaya meron tayo gagamit. Okay na? Dapat, i-click mo yung ano, yung presentation, click mo. Brother Sam, ayusin mo, ayaw. Yan. So, nag-celebrate tayo ng araw ng Independence Day, di ba? So, tuwa tayo. Yan. Kasi walang pasok. Sino ba nagtuturo dito ng history? Sino nagtuturo dito? Brother Ever, history ba yan? Sino nagtuturo ng history dito? O may kinalaman sa history? Kuya David. Ha? Kuya David. Brother Castellano, you know the history of our independence? You have an idea? How it was proclaimed or how it was achieved? Konti lang ha, background na, as part of our history. History sa Pilipinas ha, independence ng Pilipinas. Paano pa nagkaroon ng independence? Independence Day, sige. O may kailan? Paano nagkaroon ng Independence Day ng Pilipinas? June 12, 1918, Anyway, saan ipinaraklama ang ating kalayaan? Ako natin kasi yung Independence Day, ito ay tapos bitahan ko yun Di ba US yun? July 4? At yung sinasabi, yung ating kalayaan, July 4, kalayaan yan sa Amerika. Yung Amerika ay kamusunod kalayaan sa Britain. Para mabilis ang tanong lang ako ano ba ang kalagayan ng mga Pilipino noon? Nung wala pang Independence Day, ano ba ang kalagayan natin? Ano ba ang government? Ano ba ang problema noon? Diba doon, nasa ilalim tayo ng mga Kastila. Kastila. Ano ginagawa ng Kastila? Yung Friday. Self-control naman sa Governor General. Yung Governor General, control sa mga Espanya, sa mga Guardia Civil. Maabuso sila dahil yung mga Friday. Ito sila sa lahat ng mga lupain ng mga Pilipino. So, slave tayo. Kaya kasi Jose sabi, kaya pamilya, pati yung kaya mga lupain tinamkam ng mga Friday yun. So, slave tayo na Kastila noon? Alipin, slave. Hindi tayo mga Kastila sapagkat kung ano yung gusto nila, yun ang gusto. Sino mang hindi susunod ako, pagbibinta ng mga libirde. Okay, sino ba yung kinikilala nating ama ng kalayaan? Pero ba yun, ama ng kalayaan? Ama ng ibig sabihin? Ha? O sino ba yung nanguna para magkaroon tayo ng kalayaan? Sino yung nanguna? Sino? Ano pangalan? Ang ama ng kalayaan. Sino nanguna? Kung sa una niya, kung yung talaga
lumaban, di ba? Nagkaroon ng kalayaan. Saan ipinaroclamayan? Saan? Saan pinaroclaim? Ayun yun, pinupring yan. Dito sa Kawit Cavite, ni General Emilio Aguinaldo. Oo, tayo. Alam niyo ba yan? Alam pa rin, John Noel. So, nandun ka po ba? Nandun ka? Ako? Oo. Nasa television ba yan? Nasa television ba yan? Wala? Anong naramdaman mo nun? Nung nagkaroon ng kalayaan? Buhay ka na kayo. Ano buhay? Biro ko rin ito kaya kita. Hindi. Kung ikaw ang nandoon, ano kaya yung mararamdaman mo? Siyempre, I'm afraid! Wala Wala pa yan doon, ha? Ramdam na sama sa akin, di ba? Pagtapos- Hindi na kung sa akin na walang kukuha sa akin lupa, walang kukuha sa akin kalabaw. Pati kalabaw eh, pati manok ko, kukunin eh. Okay. Kaya gusto na ang Guardia Civil. Diba? Salamat, Brother David, ha? Yan. At nabigyan mo kami ng tamang information. Yan. So, siya ay I'm free. Ayan, tuwa-tuwa. So, ganun yung kagalakan na naramdaman niya kung nandun daw siya. Okay, so integritan ngayon sa ating pananampalataya, ha? So tayo mga kapatid ay naging malaya din. Hindi man yung June 12, mga kapatid, tayo ay naging malaya din sa kasalanan. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by His blood. Di ba po? Alam naman natin ang istorya noon. Hindi malaya sa pananampalataya at paniniwala ang mga tao noon. Sila po ay patuloy na nakaangkla, alin? Ha? Kila Moses, sa tulong ni Moses, kila Abraham, ano? At wala silang idea na binabanggit nitong, alin? Freed us from our sins. Yan. So, nung binigay ng Panginoon ang kanyang dugo sa Kalbaryo, ano po? Yan ang naramdaman natin. Malaya. Malaya na tayo. So ngayon, sa ating pagkukuha ng 12 monthly special, gusto ko pong kuhanin natin yung word yan, na independence. Ilang letra yan? 12. Wala ko mag-isip ng 20 eh, pero 12 letters yan. Independence. Diyan kung kayo kukuhanin, mga kapatid, ang idea kung paano ba tayo habang nabubuhay sa lupa ay mai-enjoy natin itong kalayaan natin na mananampalataya. No? Na para pagsigaw natin, I'm free, na gaya na expression ni Brother David, ay talagang ini-enjoy natin ang kalayaan natin ngayon. Bakit ba, Pastor? Pastor Jonel, ano ba yung nakaambang panganib sa atin sa darating na panahon kapag wala na tayong kalayaan sa pananampalataya? Bigyan mo kami ng idea. Ano ba yung nakaabang sa ating kalayaan pang religiyon? Sa ngayon, mapalad pa tayo sapagkat meron tayong kalayaan pang religiyon. Okay. Na anumang oras, sa anumang lugar, ay maaari tayong sumamba sa ating Panginoon. Okay, mababasa natin may kalayaan ng banal na kasulatan. Pero time will come, kapag dumating na yung panahon na malapit na dumating si Kristo, Okay. mawawalang kalayaan na to. Katulad nung nangyari nung Dark Ages. Pinagbawal na magbasa ng banal na kasulatan, bawal dumalo, at sino mang matagpuan ay sila ay kamarusahan. At ang kamarusahan ito ay hindi lamang basta kamarusahan kundi kamatayan. So, ito yung mga bagay na darating, no, na kung saan magiging mapanganib sa isang Kristiyano na sabihin natin hindi na-enjoy ang kalayaan ngayon na meron siya sa kanyang spiritual na buhay. Okay, salamat. So, yan ay alam natin, ay palaman ni Pastor Jonel. So ngayon, meron tayong limang babahagi sa inyo na hango sa word na independence kung paano po natin ma-enjoy itong freedom natin sa ating mga pananampalataya. Simulan natin yung IN. IN. Ano ba yan? Yan, involved in His Word. Involved in His Word. Sister Zenith, paano masasabi na ikaw ay malaya kapag ikaw ay involved sa gawain ni Kristo? May idea ka ba? Ha? Paano masasabi na ikaw ay malaya kapag ikaw ay involved? Yung pananampalataya at saka yung mga
sabi natin ha, ang ating thought, huwag kayong mawawala mga kapatid, paano ba natin gagawin makapuluhan ang kalayaan natin sa pananampalataya ngayon? James 2:17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Is dead. So dito, talagang pinapahalagahan mga kapatid na tayo ay alin? Nakasabot sa gawain. At sa Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. John, mapapakita mo ba sa ibang tao ang pagiging pagtulong o paggawa ng mabuti kung wala kang gagawin? Di ba? Hindi naman. Paano nila masasabi na mabuti ka tao? Mabait ka, tumutulong ka, kapag may ginawa ka. Di ba malaya naman tayo ngayon na gumawa sa Panginoon? Meron bang pumipigil sa atin? Wala naman. Meron bang pumipigil sa akin na hindi sumama sa mga gawain ng church? Wala. Walang pumipigil. Sarili ko lang, ha? Sarili ko lang. Kaya tayo malaya, mga kapatid. At ipinapakita dito, involved in His work, habang tayo malaya, mas makisapot sa gawain, let's do it, mga kapatid. Ang sabi nga ni Haring Solomon, wala na, ha? That there is nothing better for men than to be happy. Not money, anuman lang mong katanyagan, no? And do good while they're living. Paggawa ng buti habang tayo buhay ng buhay. Pangalawa, DE. Kanina INNDE. Yan, DE stands for sabi dyan ng squirrel, let everything that has breath praise the Lord. Ano kaya yung DE? Sister Elsa? Ano kaya yung DE? Kanina involved in His work yung IN. Yung DE kaya? Yan, declare His glory. Okay? Basa mo na tayo ng text, ha? Tanong mo na ako. Yan, Brother Kevin. Yan. Declare His glory. Yan. Anong idea mo na may kinalaman sa kalayaan natin na mananampalataya? Kasi sa ngayon, malaya pa tayong nakapangaral na agawa sa labas ng church para may pakita kung gano'ng katapila yung Panginoon. Kagaya na sinabi ni Pastor, sa mga susunod na mga panahon, pagbabawalan na yung mga ang bayan ng Diyos para mangaral sa mga tao. Okay, salamat na ngayon. Psalm 96:3 declares glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long. Yan. Sulat ni David, Psalm 71:8. Di ba malaya naman talaga tayo ngayon mangaral? Sa jail ministry, ilan sila nangaral doon? Brother Danny? Ilang religion doon? Nangaral? Sino ba kasama dito? Sister Bioli, ilan na mga religion nangaral sa kulungan? Ilan? Ilan yung marami? Halos lahat? Di makareligyoso talaga tao doon. Kasi malaya tayo, di ba, na mangaral. At sabi nga natin, darating ang panahon na hindi tayo makapangaral sa mga public kasi uulihin tayo. Okay? Sabihin sa atin ng mga mananampalataya na sumasamba ng araw ng Sabat, salot. Kaya kapag tayo nangaral ng Sabat, uulihin tayo. So ngayon malaya tayo mga kapatid na mangaral, kaya nga tayo meron evangelism na patuloy. At ito ay warning sa mga tao, sa mga mananampalatayang gaya ko, na hindi po makapagsalita, hindi po makapagbigay ng testimony, makapagbigay ng mga mabuting aral sa ibang tao. Ito may warning sa atin sa Luke 9:26. If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in His glory and in the glory of the Father and of the holy angels.
tayo po ay nahihiya sa Panginoon at sa Kanyang mga salita, at ikahihiya din naman tayo ng Panginoon Diyos sa Kanyang ikalawang pagparito. Yan, di ba? So, mas nakakahiya nga mga kapatid. Kakahiya din tayo. So, habang tayo malaya pa mga kapatid at hindi na umabot doon sa point na ikahiya tayo po'y mag-aral. Pinag-aaralan naman natin sa ating lesson sa zone, hindi lang naman ang Bible study ang ating pag-aaral. Okay? So ito po ay na-discuss na natin sa ating lesson. PEN. May idea ka sa Sara? Ano yung PEN? Penitent. Sister Sara, ano yung comment mo dyan? Pakibigay mo natin. Ano yung penitent? May idea ka sila sa penitent. Siguro yan yung ano. Yung penitent. Ha? Tama yun. Nice. Sige, penitensya. Paano ma-explain yun? Yung pag-dedicate mo ng sarili mo. Malaya kang maglingkod, malaya kang i-dedicate yung kabuuan mo sa Panginoon. Sige, thank you for that comment. Kung ating mo tingnan ang penitent sa dictionary, ang isang pong kahulugan niya ay repentance. Bakit ba mayroong penitensya ang ating mga kaibigan Katoliko? Sister Miriam, ba't sila mayroong penitensya? Gusto nila hindi ng tawad, di ba nila mga kasalanan? Diba? But sa malibawa na alaman. So itong penitent, mga kapatid, ibang kahulugan niya ay repentance. So, I'm not encouraging yung mga kapatid na mag-penitensya. Sabi ko si Brother Eli, penitensya daw eh. Pangs ka na hampas, hindi ganon. Repentance. Okay? Basa mo tayo ng text. Luke 15:10, in the same way, I will tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. From the time when Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Okay, we're talking about independence. So repent. Malaya ba tayo na humingi ng tawad sa Panginoon o may pipigil sa atin? Malaya. Ano ba ipigil? Ini-encourage pa tayo ng ating iglesia na ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Okay, so marami tayo humingi ng tawad ng kasalanan. Bakit kaya hindi tayo nakakahingi ng tawad sa ating mga kasalanan? Kasi di natin nakikita na nagkasala tayo, marahil. So mga kapatid, repentance, penitent, tayo malaya na humingi ng tawad sa Panginoon. Okay? Wala tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi darating ang time na gusto mo na humingi ng tawad sa Panginoon, pero dahil sa sarado na ang biglo ng awa, hindi tayo mapapakinggan. Sayang lang. Sayang. No? So para tayo magsigaw na I'm free, ngayon pa lang, habang tayo malaya, na hindi ng tawad ang ating mga kasalanan, gawin po natin. Okay, repentance, penitent. DEN. Mother Rachel, ano yung DEN? May idea ka? Wala. Mamaya papa-explain ko ito kayo ng pastor. Denial? DEN? Denial. Basta denial stage ka ba ngayon? DN. Denial of self. Nakita mo? Ayun. Hindi. Sige, paano mo ma-explain yan? Kumbaga, Paano mo sabing na-enjoy mo yung kalayaan, pagiging malaya sa ating pananampalataya kung ating dideny yung ating sarili? Explain mo ba? Si Rachel. Malaya tayo para sundin yung mga ways na ginawa ni Jesus Christ nung nandito siya. Kasi yun yung paraan para
ipakita sa mundo na ang mga gawain ng ating Panginoong Jesus nung nandito siya ay yun yung ideal na mga gawain pag nandun na sa langit. Galing mo na. Sarap. Pastor, sige. Nakakonfront din ako tulungan. Buta na dito ka naman. Sige. Okay. May text dito sa Bible eh. Sige po. Deny yourself. So, tandaan natin na tayo po ay, dahil sa ating kasalanan, tayo ay alipin ng kasalanan. Sa ganung kahulugan, hindi tayo malaya. Ano po? Ngayon, para mangyari na hindi tayo maging alipin ng kasalanan, of course, kailangan natin ating Panginoon. At para mangyari yun, we have to deny ourselves. Bakit natin i-deny? Ano ba ang gusto ng ating sarili? Pila ng laman, ano ba? Ng mata, pride of life, and those are sins. Kapag na siya nagiging nagpapaalipin sa atin. So we have to deny ourselves para maging malaya naman tayo. Para naman, pag hindi natin ating sarili, malaya natin magagawa kalooban ng Panginoon. Sa ganung paraan, hindi na tayo slaves to sin, kundi slaves to righteousness ng ating Panginoon. Yan. Kaya sabi niya, then he said to them all, if anyone would come after me, ay gusto mong lalapit sa akin, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Ipita na naman na gustuhan natin na nasusunod. Kasi pag hindi na nasunod yung magustuhan natin, syempre may mga pagsubok na at binabagtas yung kaya natin dinadala, yung pasalin natin ng cross, di ba po? Kaya sabi ni Christ, kung kayo ay lalapit sa akin, kailangan i-deny mo yung mga gusto mo. Mas bigyan mo pahalaga yung gusto ng Panginoon. So habang tayo malaya mga kapatid na gawin yun, diba? E magpili tayo. Kasi baka maya pumili tayo ng mali, mapahamak tayo. Baka lang mayroon ng bumalik. Depende sa kalagayan natin. Kalagayan ng delikado, alam mo yan, may kinalaman sa buhay, mga life-threatening dahil sa mga choices natin, napahamak na tayo dahil sa ating pagpili sa mga sweetheart, mga pang-asawa, mga ganyan. Okay, so habang malaya, mga kapatid, na pumili na may kaukulan kay Kristo, yun ang gagawin natin. And lastly, yan. Ano yung CE? Joanne, may idea ka? CE. Grace. Isip mo rin. Review muna tayo. Ano yung una? Involved in His work. May enjoy natin yung ating pagiging malaya, mga kapatid. Kapag ma-experience natin yung pag-ibig o para ng Panginoon, kapag tayo involved sa kanyang gawain. Kasi there will come a time na hindi na tayo magiging involved sa gawain. So ngayon, habang malakas ang buhay, involved sa gawain. Yung DE, ano kanina? Declare His glory. Kanina, may text tayong binasa. Kapag tayo ay nahihiya na ipangalan ng Panginoon at kanyang mga salita, ikahihiya din naman niya tayo sa kanyang pagparito. Yung PEN, penitent or repentance. Okay? Yung DEN, deny. Yung CE ay ceaseless prayer. Mahalaga mga kapatid. 1 Corinthians 5:17, pray continually. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Pastor, darating ba ang time na kapag tayo nanalangin, hindi tayo pakinggan ng Panginoon? May ganun ba pagkakataon? Pakaliwanag pa nga po sa akin. Opo. Mga kapatid, lalo na kung ang prayer natin ay mali yung motive. Ikalawa, kung nanalangin tayo na hindi natin ipatawa ng ating mga kasalanan, yun yung mga panalangin na hindi dinidinig ng Panginoon. Sapagkat ang dalangin ng mga kasalanan, self-centered din. So dapat kapag nanalangin tayo, na natin iniyak sa Diyos ang kapatawaran ng ating kasalanan, para yung ating mga dalangin ay magiging mabangon sa Diyos sa pagdinig ng ating Panginoon at maging karapat. Okay, salamat po. Yan, ceaseless prayer, patuloy na panalangin ng kapatid. Hindi po yung kailangan natin ngayon. Marami akong minsan na kikita, na didinig, na mga dyan ka para napalataya.
pero naniniwala sa panalangin. Talagang nagpapatotoo sa kagalingan ng panalangin. So habang tayo malaya ngayon nanalangin, tayo free. Wala naman tayo sinusundan ng mga babasahin, di ba? Ang gusto ng Panginoon panalangin galing sa ating puso, sa ating damdamin. So habang tayo malaya, mga kapatid, habang tayo free, manalangin po tayo. Okay? At may enjoy natin yung ating kalayaan sa pananalangin. So yan po ang ating kalayaan kay Kristo. Lima lang po yan, mga kapatid. Ngunit ito po ngayon, ito po lahat ay nakapanood na kung saan kapag atin po ito sinikap na gawin, ay mararanasan po natin ang tunay na kalayaan kay Kristo. At darating ang panahon, mamimiss natin itong kalayaan natin. Nandiyan din ay balik ang time na malaya tayo nagkakaroon ng ganitong gathering dahil sa pag-uusig at pagsubok na sa harapan natin. So salamat po sa inyong pakikinig. Nawa, ito po ay magsilbing aral muli sa atin. At tayo po muli ang magkakaroon ng ating 2012 monthly special sa July. Meron po akong katanungan sa July. Kapag ito po yung nasagot ninyo, meron pa kayong gift pack mula sa EY. Kaya ihanda nyo, i-recall nyo yung ating pinag-aralan mula noong February. Nag-start this tayo ng February, March, April, May, tsaka yung June. Sa July, meron na yung katanungan na mag-aaroon kayo na mahiwagang gift pack sa EY. Okay? Para at least kung natandaan ninyo, baka nalimutan nyo na yung February. Ano yung February? Ano yung title ng February? Ano yung title? Yung mag-aasawa yun. Yung mag-aasawa yun, ha? Lagi may 20 tsaka 12 yun. Ito, wala. Hirap kasi isipan yung 20. Pero yung 12, that is the independence. Okay? So, salamat po sa inyong pakikinig. At hihiligan natin si Pastor na manalangin special prayer sa mga youth. Bago yun, mag-a-announce na tayo. Next Sabbath po ay merong Area 9 Youth